What's up sa inyo mga brad? Another day, another vlog na naman regarding dito sa ating motor. So sorry, masyadong matagal bago ako nakapag-vlog ulit dahil sobrang busy sa mga nagdaang araw. Huwag kayong maingay. Ayan. So yun nga bali yung ipa-vlog natin ngayon ay ating motor ulit. Nakita nyo naman, sobrang dumi. Nakakatamad na kasi maglinis ng motor ngayon, panay ang ulan. Actually, kalilinis ko lang yan 2 days ago, tapos ganito na naman ang itsura niya. Alam ko sa maraming makaka-relate sa akin regarding niya. So, minsan nakakatamad na talagang linisin dahil dadaanan mo is puro putik na naman. Kaya, nakakatamad ng linisin ng araw-araw, alam mo yun. Anyway, kaya tayo nagbulag ngayon ng ating motor is gusto ko lang i-share sa inyo na itong motor na to ay 2 years na. So, 1 buwan na lang actually tapos ko na siyang bayaran. So, pinaaga ko lang ng konti yung ating pagbablog. Update ko lang kayo kung ano ba yung mga napalitan natin sa kanya, ano ba yung mga naging sira niya, ano ba yung mga naging topak niya, ano ba yung mga nangyayari sa kanya sa loob ng 2 taon. Kasi sobrang dami kong naririnig na mga negative feedback regarding sa 2023 release na Honda Click. Sabi nila, sirain daw. Sabi nila, sirain nga. Madaling nagkakaroon ng issue kahit bago pa lang. Well, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano ba talaga yung mga naging issue niya for the past 2 years simula nang binili ko to. So, simulan na natin. Let's go! So, ayan. Simulan natin dito sa ating itsura. So, kung mapansin nyo, tinanggal ko na yung mga sticker niya kasi parang mas nagandahan ako sa walang sticker na design ng Click na kulay gray na to. So pagsensyahan nyo na, marumi lang at sinabi ko kanina, tamad na tamad ako talagang linisan ng motor ko ngayon dahil panay ang ulan. So unahin natin, ang pababagong ginawa ko is yung decals. Tinanggal ko, pinasimple ko yung ating mga emblem. Yan. Ayan. Actually, ito, sira na yung kabila niyan eh. Ayan, sira na yung kabila niya. So, yun, pinalitan ko na siya. Tsaka, yun dito, yan. Pangalawa, nagpalagay tayo ng ilaw. Additional ilaw dahil yung ilaw na stocks niya is sobrang labo pagka nasa main road ka. So parang alam mo yun, mabubwisit ka kapag tinaasan ka ng high beam nung katapat mo at wala ka nang makita. So kailangan ko magpalagay niyan para pareho kaming magsilawan na lang. Totoo naman, di ba, Brad? Totoo naman, di ba, mga Brad? Yung mga ibang mga nakamotor, hindi ko naman sa nilalahat is talagang ayaw nila magbaba ng high beam. So mag high beam na lang kami pareho. Bahala na sila. So yun, ano-ano na nga ba yung mga napalitan ko sa kanya? Okay? Nagpalit ako ng ito. Tawag dito, basta yung cover na to. Pangalawa, naka ilang PMS na rin ako sa kanya. So nakarami na rin. I think mga 5 sa loob ng 2 taon. I think dalawa doon is yung major. Yung the rest is parang puro linis pang gilid lang. Yun lang ang mga aking nangyayari pa sa kanya. Sa loob wala akong ibang pinapalitan. Hindi bola. Ang nakapagpalit na ako ng bola na 2 beses. Yung una kong bolang ipinalit is 13 grams. Kasi yung unang stocks niya is naupot agad siya eh. Tapos yung pangalawa, nag 13 grams ako. Tapos hindi pa naman siya upod. Palit uli ako ng stock na 15 grams. Actually, yung brand na nilalagay ko dyan is Showa. Showa ba? Tama ba ako, mga Brad? Paki-correct na lang pag mali ako. Pero alam ko Showa. Showar ba yun? Showa. Basta yun, mga yun. Matibay yun, mga Brad. Kasi sobrang tagal kong ginamit yun. Hindi pa pudpod. Nagsawa na lang ako. Nagpalit na lang ako ng bago. Kasi parang feeling ko sobrang tagal na niya. Then, pangalawa, spring. Nagpalit na rin ako ng spring na center spring tsaka clutch spring na 1,000 pareho. Yun. Tapos sa
Ano pa ba? Wala na, hindi pa ako kapapalit ng mga brakes. Plan ko magpalit ng brakes kasi medyo malalim na siya. Pansin nyo, malalim na siya. Kasi pag piniga ko rin yan, medyo malalim na rin ito eh. Maano pa yan, pero pag tumatakbo ka, halos masagad mo na yan yung pagpiga niya. Honest issue, naging honest issue ako sa kanya mga brad. Ang naging major concern ko sa kanya, actually hindi yun, hindi pa nung bago siya, medyo matagal-tagal na rin siya, is namamatayan ako ng makina pag nasa gitna ng kalsada. Ang issue na ito is madaling bumaba yung minor niya. 2 beses na ako nagpapa-general PMS kasi nga yung minor niya is bumababa na. Minsan kapag nakahinto kang ganyan, pag pinatakmo mo, pag inano mo to, pag nag-throttle ka, mamamatay. Or nasa gitna ka ng kalsada, mamamatayan ka na ng makina. I think mga 4 na beses na ako muntikan na kasi nga noong mga time na yun, nasa gitna ako tapos may mga kasunod ako. Buti na lang kapag senyas ako ng maaga na mamatay yung makina ko. Minsan naman sumingit ako sa may truck, muntikan na ako, biglang namatay siya sa pagsingit ko. Buti na lang yung mga ibang sasakyan na nasa paligid ko is bumusina para hindi umandar yung yung truck. So yun ang naging concern ko sa kanya. Ang nangyayari kasi noon, kapag alam ko mababa na yung minor niya, pag huminto ka ng bomba, mamamatay siya. Kailangan kahit nakahinto kayo sa traffic, nakapiga ka ng konti dyan para lang tuloy-tuloy umaandar yung yung makina niya. Pero napakadelikado nun mga brads. Kailangan ipa-check nyo na agad siya, nyo na agad yung minor niya para hindi kayo magka-problema. So pangatlo, alam mo yung issue na naririnig ko sa mga Facebook, sa mga social media. Eto, paririnig ko sa inyo. Mag-start tayo. Yung Logitech. Narinig nyo yung Logitech? Yung Logitech niya. Sa mga bagong bili na Honda, nababasa ko, pinopost nila to sa may Honda Click group dito sa may Facebook. Naka-join ako ron eh. Ano raw ba problema kung bakit bagong-bago daw yung motor nila tapos nag-iingay agad ng ganito yung Logitech? Sa akin din naiirita ako nung una. Pero parang hindi ko na lang din inintindi katagalan kasi parang nawawala naman siya agad. Sa una ganyan, pero pagka tumatakbo ko na eventually hindi na siya ganun, hindi mo na siya maririnig. Wala ka nang maririnig na ganun. Pero siguro may problema sa tensioner niya. Hindi ko lang alam kung merong problema doon sa tensioner niya. Hindi ko pa pinapacheck yung tensioner niya, pero siguro kung mapapalitan yung tensioner niya, or hindi ko alam kung talaga sa tensioner siya, pero napanood ko kasi sa YouTube kung ano ingay na to, sabi sa tensioner daw. So hindi ko pa siya pinapacheck, kaya hindi ko rin alam kung talagang doon siya. Yan, kung maririnig nyo, maingay siya, Malagitik siya. Diba? Tayo natin. Sa langis. Ang mga naging langis na nilagay ko rito is nagmotol ako na RS8 ako. Ano pa ba yung mga naging langis ko rito? Basta marami na nasa vlog ko yun nagmotol. Tumagal ako sa motol. Tagal, nag-stick ako ron. Pero ngayon nag-i-stick ako sa Enyos. Kung naaalala nyo, sinabi ko yung Enyos nung una medyo iba yung dating sa akin. Pero katagalan mo siyang ginagamit, nagiging sobrang smooth niya. Sobrang ganda niya gamitin mga brad. Hindi ako sponsor nun pero hanggang ngayon yung pa rin yung ipinalit ko. Actually yung inalis kong Enyos nung una,
tumagal siya ng around 2,200 kilometer bago ako magpalit. Sa motor kasi 1.5 lang ako ron, palit na ako eh. Doon sa Enyos 2.2, actually hindi okay pa siya. Pero sabi ko parang medyo matagal na nang palit na rin ako. Kaya ngayon ang gamit ko rito is Enyos na langis. Maganda siya para sa akin para sa akin. Iba-iba naman tayo ng perspective pagdating sa mga langis. Pero para sa akin, dito, sobrang smooth ang Enyos sa Honda Click ko. Depende yan sa inyo Para sa akin lang naman yun. Okay? Yung isa pa sa napalitan ko rito is yung gulong. So, Beast Tire. Isang beses pa lang ako magpapalit ng gulong. Pero kung titingnan nyo, parang hindi siya actually, 20,000 kilometer na yung tinakbo ng motor ko. Pero yung gulong ko, kung makikita nyo, sobrang kapal pa. Yan yung likuran. Ito yung harapan. Yung kain yun. Malalim pa. Sobrang lalim pa niya. So for me, dilim. Para sa akin, the best yung Beast Tire. Hindi siya madaling maupol. Beast Tire pa rin siguro kapag ka naupo dito. Pero I think matagal-tagal pa ako bago magpalit nito. Ano pa ba? Wala pang semplang. Hindi pa ako nasasemplang. Ang pinaka gas-gas nito, alam nyo kung ano, yung nabasag yung gilid ko. Ayan, basag dito yan eh. Habang kinakarawash ko siya, natumba. Tapos, yun nga, kasi lumambot yung lupa, nabasa, yung center stand niya, bumigay yung isa, tumumba, nabasag ito. Ayun yung pangalawa. Yung una naman, nakapark yan, naka-side stand. Sa parking lot, may umupo. Tatumba ng may umupo. So, ang nangyari naman doon, ito ang naano sa kanya. Itong side na to, tsaka yan. Yung gasgas na yan. Yan yung naging dahilan nung umupo yung, ewan ko sino yung umupo ron. Disgrasya. Kaya so far, thank you na rin kasi hindi pa ako nakakaranas ng semplang. Wag naman sana yung mga aso-aso. Nakakatakot yun eh, biglang lalabas na aso. Delikado yun. Kasi ganun yung nangyari sa unang Mio ko. May lumabas na aso. Tumba ako, semplang talaga. Saka ito pa, yung salamin natin. Yan. Palit na tayo ng salamin. Actually, na-vlog ko na to before. Para sa akin, the best tong salamin na to. Ayos yun sa akin. Blue lens na, ano ba tawag dito? Ray Save. Parang ganon. Ray Save yung pangalan niya. Limutan ko na kung anong pangalan na yung salamin na to. Basta, maganda siya. Stable na stable. Tapos yung clear na clarity ng salamin niya is the same as ng stocks. Kasi meron ako nabili before na salamin, masyadong naka-zoom ka. Kaya parang pag tumingin ka sa ano mo, parang feeling mo ang lapit-lapit ng motor dun sa likuran mo. Kaya bumili ako. Actually pangalawa na yan. Yung una ko nabili. Yan, nandyan. Gusto ko na nga ipamigay. So ano pa ba? Bang napalitan ko wala, ito nagkabit lang ako ng ganito. So yun, for the ano naman, feedback ko naman regarding dito, masasabi ko, for me, para sa akin okay ang Honda, okay siya. Siguro yung iba na nakakaranas ng problema agad sa motor nila regarding dun sa mga ingay, sa ganito, sa ganyan, hindi ko rin masabi kung sa paggamit ba or kung sa talagang meron ng defect agad ng pagkuha nila sa kasa. Hindi natin alam, huwag natin sila i-judge. Depende kasi ang pinaka-advice na may bibigay ko lang is motor mo yan, alagaan mo,
wag mong pabayaan pagdating sa langis, sa pyesa, wag mong tipirin. Yung langis, kung kaya mo naman magpalit buwan-buwan, why not? Kasi ako buwan-buwan nung una eh. Pero syempre, research din ako ng ibang mga klase ng langis kung ano yung magandang ipalit. Kaya, yun, eventually, nakakahanap tayo ng the best sa motor natin in terms of smoothness. Kasi yun pinakamaganda. Yung parang nagpapatakbo ka ng e-bike na hindi mo nararamdaman yung andar ng makina. Ganun lang naman yung gusto kong mangyari dito sa motor na to. Yun talaga yung hinahanap ko eh, yung smoothness. Kasi may time na kapag alam mo nang mababa ang kapag alam mo na palitin na yung langis mo, magaspang na siya. Sobrang gaspang na niya. And then mararamdaman mo kapag magaspang din sa akin nararamdaman ko kapag magaspang na yung motor ko, yung andar ng motor, bababa na yung minor niya kasi parang pilit na yung andar ng makina niya sa sobrang baba ng minor niya. So hinahabol. Parang gano'n na para sa akin. Pagka gano'n, lagi nyo ipacheck yung idle niya. Kasi sa idle naman, nakikita nyo naman sa loob ng motor yan dito dito. Yan, nakasulat dyan, idle, speed, neutral, ayan. Nakasulat naman dyan Tsaka alam naman ang mekaniko kung anong idle speed na maganda sa kanya. Kaya, yun, tanungin nyo na lang. Kasi ako hindi rin ako maalam doon. Babasa lang ako doon. Tapos tinatanong ko sa mekaniko kung ano ba maganda ang idle speed para sa kanya. Sasabihin naman nila yun sa'yo. At for sure na alam nila yun. So, yun lang mga brad. Na-share ko lang kung ano yung mga napalitan na natin dito sa motor natin after 2 years. So within 2 years, so far so good for me. Sobrang ganda ng Honda. Siguro kung bibili ako ng isa pang motor, pero sa tingin ko tama na siguro to. Kung ang papipiliin ako kung anong brand ng motor uli yung kukunin ko, I think siguro Honda. Trip ko Honda PCX The best yun para sa akin. PCX or ADB. Mahal kasi yung ADB. PCX ganun din naman. Pero brand wise for me siguro Honda ulit. Yun lang naman. Sa akin lang naman yung mga boss iba-iba naman tayo ng pananaw. Kung sa inyo okay yung ibang brand, then wala naman tayong problema doon. Sa akin, for me, siguro okay pa rin sa akin si Honda. Yun lang mga brad. Thank you for watching. Bye.